Sayote farmers apektado ang kalakalan matapos kumalat sa social media na nilalagyan umano ng formalin ang mga sayote mula sa Cordillera. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pinapangalan ng Department of Agriculture o DE Cordillera ang pagkalat sa social media ng mga video clip na nagsasabing nilalagyan ng formalin ang mga sayoteng inaani mula sa Benguet. Lubos na naapektuhan ng mga sayote farmer. Ilang linggo pa lang kasi sila nakakabawi sa magandang presyuhan ng sayote. Ikababagsak daw ng industriya ng sayote kung magpapatuloy ang mga paninira sa social media. Alam naman ng mga sayote farmers natin na hindi sila gumagamit ng ganon. And alam natin na ang sayote, hindi naman kailangan talaga ng pesticide na talagang tumutubo yan kahit saan. Medyo apektado yung mga farmers natin. Ayon sa mga magsasaka, kung may formalin ang mga sayote, hindi na sana nabubulok pa ang mga ito. May formalin, bakit nasisira yung ano? Kung may formalin sana, hindi nasisira. Kagaya nito, basta kusang nabubulok nga eh. Natukoy na ng DE Cordillera kung sino ang nasa likod ng video na nagsasabing may formalin ng mga sayote sa Benguet. Patuloy ang investigasyon ng otoridad. Samantala, ilang linggo nang mataas ang presyo ng ilang highland vegetables, gaya ng broccoli, cauliflower, carrots at patatas. Ngayong linggo lang, 10 piso hanggang 15 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng ilang gulay. Ayon sa mga negosyante, apektado ng mga pag-uulan ang supply ng gulay sa probinsya. Bumaba, ma'am, pero walang katao-tao. Siyempre, mahina ma'am dahil tag-ulan na nga, mataas pa yung presyo. Giit ng DE Cordillera, sapat ang supply ng gulay ngayon. Tiniyak din na walang magiging problema sa supply ng gulay ngayong bare months. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.